Sa kauna-unahang pagkakataon ay gumawa si Jesus ng himala, bagamat sinasabing hindi pa panahon para magpakitang gilas siya sa kanyang nalalaman, sa kanyang mga pwedeng gawin. Ito'y ipinamalas na niya dahil sa impluensya ng kanyang ina. Dito'y napapakita ang lakas ng intercession ng ina sa kanyang anak. Ngayon mga kapatid ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Maria ng ang Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, ang patron ng buong diocese ng Antipolo, at kung paano ipinakita ni Jesus ang impluensya ng kanyang ina sa kanya. Makaaasa tayong lahat na dahil sa kanyang pamamagitan, tayo ay talagang totoo na makatatanggap ng biyaya sa Panginoon. Pero balikan natin yung himala, sapagkat ito'y isang okasyon na masaya, kasalan. At ang alak para sa mga Hudyo ay napakalaking bahagi ng mga pagdiriwang. Parang hindi magiging kumpleto ang anumang pagdiriwang tulad ng kasalan kapag walang alak. Sa una ay tubig na nasa tapayan ng pinapakita sa senaryo. At ang tubig nito ay kumakatawan sa ating binyag. Ang binyag na ginawa ni Juan Bautista upang makapagsisi ng kasalanan ang mga tao, kaya sila'y napabinyag sa Ilog Jordan sa pamamagitan ng tubig, dahil ito'y tanda ng pagbabalik loob at pagsisisi sa kasalanan. Pero ang tubig na ito ay ginawa ding alak at the same time. Mula sa tubig, mula sa pagsisisi sa kasalanan, ginaganap ng Diyos ang kanyang gampanin na hugasan tayo sa kanyang dugo. Sapagkat sa atin sa Eucharistia, ang alak na ating kinukonsagra at binawasbasan ay kumakatawan sa dugo ni Kristo na nagbubuhos ng kanyang dugo upang tayo mabuhay sa Espiritu. Ito ang nakapagbibigay buhay sa mga taong makasalanan. Kapag may taong namatay para sa pananampalataya, ang unang mga nagiging benepisyaryo nito, karaniwan ay yung mga tao rin na pinagukulan niya ng buhay. At di natin maitatatwa na sa ating simbahan, mula noon hanggang ngayon, maraming tinatawag na martir, mga taong nagbuhos ng dugo para siyang pangdilig sa halaman, na habang dinidiligan ang mga halaman ng dugo ni Kristo, nananalaykay sa ugat ng dugo ng mga Kristiyano na naging martir, nakapagpaparami ito ng bunga, tulad na naganap sa madilim na kasaysayan ng simbahan. Habang dumadami ang pinapatay, sa panahong yaon, ika-3 siglo pa lamang, ang tinatawag na Christian persecution, hindi naman nauubos at lalo pang dumadami ang mga Kristiyano. At ito ang nagudyok sa emperador, sa hari, na ipatigil na ang pagpatay at pag-uusig sa mga Kristiyano, dahil habang sila ay pinapatay, lalong dumadami ang mga tao na nananampalataya. Iyon ang mas matinding epekto ng dugo ni Kristo. Siya'y totoong nakapagpapabago sa ating pagkatao. Yung mga taong puno ng kasalanan ay hinuhugasan ng kanyang dugo upang sila'y maging malinis. Kung paanong ang tubig ay naglilinis sa pamamagitan ng pagsisisi, na tinanggap natin noon sa binyag, kaya tayo binuhusan din ng tubig upang linisin tayo sa kasalanang mana. Mas mabisa ang dugo dahil ang binyag na ito ay binyag sa Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa atin
Kaya mayroon tayong tinatawag na kumbil, sapagkat ang Espiritu Santo ay pinagkakalob sa atin sa panahong ito upang tayo maging matatatag na Kristiyano na kayang ipaglaban ang mabuting balita. Kaya mga kapatid, sa kapistahang ito ng ating patron ng diocese, hindi tayo nawawalan ng pag-asa na sa pamamagitan ng ina ni Jesus, tayo makaaasa ng maraming biyaya na maaaring padaluyin ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang ina. Sapagkat paraki naging ina pa siya ng simbahan kung hindi din naman natin matatanggap ang mga biyayang ipagkakaloob niya. Maging Fatima man siya, Birhen na Peña Francia, Guadalupe, mabuting paglalakbay at ina ng kapayapaan. Kahit anong pangalan niya, iisang ina ang tinutukoy natin. Ito'y ang mahal na Birheng Maria na sa kanyang iba't ibang titulo na padadaloy ng Diyos ang anumang nais na mga biyayang ipagkaloob niya sa atin sa pamamagitan ng mahal na inang ito. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo sa debosyon sa mahal na Birhen. Sa linggo'y kukurunahan ang Birhen ng Fatima sa ating parokya bilang segunda na patron ng ating parokya, kasama si San Pablo ng Cruz, at tayo ay pinupuspos sa mga pagpapala dahil hindi na malayo sa atin ang mga biyaya sapagkat mismo dito ay kukurunahan ang ina. At ang pinakaina ng diocese ay malamang na mamamagitan sapagkat siya naman at ang Birhen ng Fatima ay iisang ina ng Diyos na Diyos naman nating lahat.